Oh, yung fake news po ng mga DDS, mga kababayan. Ito oh, ayan! Yung fake news po ng mga DDS, mga kababayan. Ano ba ang fake news dito? Mark, puro mga DDS naman yung nakikita ko. Opo, karamihan dyan, puro DDS po, mga bossing. Pero isang individual po dyan na tatakbo bilang senador ay hindi po DDS, mga kababayan. So nakikita nila, siguro maganda kasi ang track record ni Congressman Bonifacio Bosita, mga kababayan. Ayan po, doon sa mga dati pa, no, na nakasubscribe sa atin, 20,000 subscriber pa lang, 15,000 subscriber pa lang po tayo, mga kababayan, alam nyo po, na doon pa lang po talagang 100% po na nakasuporta tayo dito kay Congressman Bonifacio Bosita, mga kababayan. So medyo nagulat ako doon sa mga pinopost, no, ng mga DDS. Na kesyo daw po, eto, lalaban kayo. Eto ang pambato ng DDS. Nagulat ako, nandoon yung picture ni Congressman Bosita, mga kababayan. So tayo naman po, alam nyo naman, no, doon sa mga dati pa po na sumusuporta dito sa channel na ito, mga kababayan, kinumpirma agad natin. Kernel, dati siyang koronel, no? Dati siyang kernel, mga kababayan, na ngayon po ay congressman. Tinawag natin. Totoo bang tatakbo ka under ng maisog? Totoo bang kakampanya ka under nitong maisog? Ito, sinend ko. Ayan, sinend ko po din doon sa mga sa mga executive assistant ni Congressman Bosita, mga kababayan. Aba, sabi, Boss Mark, hindi totoo yan. Fake news yan. Biruin niyo po. Bakit ho nila, mga kababayan, pilit na gusto, no, na mapunta sa listahan nila si Congressman Bosita? Unang-una po, napakaganda ng track record ng tao na yan. Kung makikita niyo po si Bongo, si Bato de la Rosa, sino pa yan, sila Vic Rodriguez, Harry Roque, puro po saliwa ang mga niyan, track record po niyan. So kailangan nila yung hahatak ng tao para ho sa kanila, mga kababayan. Yung hahatak po. Pero itataya ko sa inyo itong channel na ito, mga kababayan. 100% po, no, hindi tatakbo si Congressman Bosita sa maisog, mga bossing. Naku, yung maisog nila puro paninira na lang ang ginagawa niyan sa ating presidente. Tapos matino naman pong tao yan si Congressman Bosita, no? Sa katunayan ho, mga kababayan, yan, kumbaga kumpare ko yan. Yan. Ninong nung anak ko yan, mga boss. Kaya kapag ako tumatawag diyan, nako, sagot agad. Pare, totoo ba to? Hindi, pare. Ganun lang ho yun, mga kababayan. Kaya doon sa mga nag-aalangan, nako, si Bosita, yan kasali yan sa maisog di ba? Kasali yan sa maisog hindi po totoo yun, mga kababayan. Kaya wag po kayong maniniwala, mga bossing. Yan. Si Congressman Bosita po ngayon ay tatakbo, no, bilang senador. Pero hindi po under ng maisog, mga kababayan. Di ba? Hindi under ng maisog. Tingnan mo naman si anak ng tinapa. Eto, si dating Pangulong Duterte, mayor na tatakbuhin yan. Paano? Bakit ho? Kasi naramdaman niya na hindi kakayanin ni Baste yung makakalaban, no, sa pagka-mayor. Kaya digong na. Di ba? Mamaya pag-uusapan natin yan sa susunod na topic. Baste, Duterte at Pulong, hindi ho natin nakikita ang mga pangalan nito sa top 12, mga kababayan. Di ba? Malabo po. Vic Rodriguez. Si Vic na hindi makapag-desisyon kung tatakbo ba o hindi. Syempre, mga boss, kung ikaw ba naman, hindi mo makita yung pangalan mo doon sa mga top 12. Babanat ka pa ba? Sasali ka pa ba doon sa election na yun? Malamang sa alamang, hindi na. Trixie Angeles, lalo na si Harry Roque, mga kababayan. Sal Panelo, Diyos ko po, si Sal Panelo, mga bossing. Ilan ba yung kandidato ng Senado noon, nung panahon ng 2022?
Yung kandidato ng 2022 nako, hindi ho yata hindi ho yata nakatungtong no ng top 25 itong si Sal Panelo. Mali ang diskarte. Mali kasi ang diskarte mga boss, no? Sa kanyang pagtakbo noong 2022. Oh, si Bato de la Rosa, nako nanganganib ho ito dahil do sa pahiring-hiring niya. Si Congressman Rodante Marcoleta, oh, isa din po sa inaayawan ngayon mga bossing dahil do sa inihihirit niya sa Kongreso na kesyo daw po dapat wala nang question and answer sa ating Vice Presidente kapag humingi ng budget. O akalain niyo po yun. Kaya lumalaganap ang korupsyon. Hindi ko sinasabi na korap ang ating Vice Presidente. Pero sa panahon ngayon, mga bossing, nako, kailangan po yan, lahat tinatanong na. Kailangan po yan, lahat sigurado kung saan yung pagdadalan ng pera. No? Lubog na po ang Pilipinas, mga kababayan. Lubog na po ang Pilipinas, mga bossing. Tapos, papayagan pa ho natin yung discarding yung discarding wala nang question and answer sa Vice Presidente. Bongo! Si Bongo, mga kababayan, na, ay Diyos ko, wala nang ibang nakita kundi tarpaulin ni Bongo sa buong kalsada. Sa sobrang dami po ng tarpaulin ni Bongo, nakasulat doon, ingat kayo, ingat po, oh. Katitingin mo doon sa tarpaulin ni Bongo, ingat po, ayun, nabonggo ka na. Dahil puro ganun lang po Isa din po yan sa bumatikos kay dating Senator Antonio Trillanes na wala daw pong nagawa. At tamad daw si Senator Trillanes nung tabi kung ano yung nagawa nilang dalawa. Ayun yung kanila. Nag-iisang malasakit. Oh, Congressman Bosita, mga kababayan, hindi po kasama yan dyan. No? At naniniwala po ako, hindi po tatakbo ng under maisog slate yan, mga bossing, ha? Kaya nga no? Yung iba, pinipilit na na ilagay. Kagaya po niyan, post na yan, pinipilit na isama diyan sa post na yan si Congressman Bosita, mga bossing. Siguro wala na silang matino. Nasa si Philip Salvador. Bakit hindi ilagay dyan si Philip Salvador? Oh, sino pa? Philip Salvador. Sino pa? Bato, Bongo. Oh, yan, lagay palit dyan si Philip Salvador. Malakas yun. Di ba? Malakas sumumpa doon sa kanyang mga basher. Kayong mga basher, pamatay na kayong lahat. Nako, kapag pala uminit ang ulo ni Senator Philip Salvador, mga kababayan, ika-curse ka, no? Mategi ka na kasi basher ka.